Pang-7 kabanata. Hanggang ngayon echo pa rin sa utak ko ang sinabi ni Lollipop. Hey! Kumaway ito sa harap ko. Are you okay? Naaalala mo ako? Gulat kong tanong. Totoo. Di ba nag-promise ako sa'yo? Ngumiti ito sakin. I will never forget you and I will come back to you. Gago. Napangawa na lang ako ng iyak. Lollipop ko. Ryle ko. Natatawang pinunasan nito ang luha ko. Huwag ka nang umiyak, bahala ka, iiyak din ako. Akala ko hindi mo ako naaalala, akala ko mababaliwala na yung paghihintay ko. Sabi ko, Lollipop, sorry kung hinayaan kong mawalay ka samin Para rin naman sa'yo yun ayoko lang mapahamak ka. Sana wag kang magalit. I'm not mad, Ryle, actually I'm thankful to you. Ngumiti ito. Thank you for giving up to me that time. Ngayong magaling na ako ay mapoprotektahan ko na kayo, nila nanay, mapoprotektahan na kita. Lollipop, kinuha ko siya at niyakap. Ang lollipop ko. Nanay, sakit, napahiwalay lang ako sa kanya nang dumaing si Richer. Nanay, di ako. He's our son. Kita ko ang kislap sa mga mata nito. My little man. Anak, di ba gusto mong makita tatay mo? Inosenteng tumango ito habang dumdidi pa rin. Ayan yung tatay mo Bumitaw naman ito sa pagkakadidi at kukurap-kurap na tiningnan si Lollipop. Tatay, yes, my young man. Binuhat siya ni Lollipop. Tatay is here. Tatay, masayang yamakap si Richer sa leeg ng ama. Tatay ko. Natawa na lang ako bago itago ang boobs ko, mahirap na at baka sapian na naman kami ng kalandian ni Lollipop. Sorry kung ngayon lang si tatay Malambing na sabi ni Lollipop. Don't be mad at me, okay? Sabi nanay, may work ka sa malayo kaya wala ka pa. Ngumuso ito. Tapos na work mo. Dito ka na lang sa amin ni nanay. Yes, forever. Nakangiting sagot nito bago ako dinala patayo. Hinapit ako nito sa bewang at hinalikan sa noo. My family. Terrace sa sala, siguradong matutuwa sila nanay kapag nalaman nilang okay ka na. Excited kong sabi at dinala siya palabas. Pero napawi ang excitement ko nang makita, ang senaryo sa sala, si nanay ay binabato ng gamit si tatay. Alo sila. Nakangusong sabi ni Richer. Sali tayo. Nay, enough. Pumagit na si Kuya Ryan sa kanila. Mamaya na kayo mag-away kapag wala ng bata. Love, pinagbigyan lang kita, humanda ka sakin mamaya. Nakangising sabi ni tatay kay nanay. Talaga, bar ilan tayo mamaya? Gigil na sabi ni nanay at naupo na parang walang nangyari. Lumapit kami sa kanila. Palagi nang ang may nagliliparang gamit sa bahay nila Raichi, pati ba naman dito? Ganyan talaga ang mag-asawa. Si Raichi ang sumagot. Palibasa wala kang asawa. Paano man akal nang hindi nakakapatay? She will be Mrs. Cameron soon. Sabi ni Lollipop at inakbayan ako. Anyway, it's been a while, Raichi. I'm so proud of you. Because you kept your promise to Ryle to your family, that you will finish study and reaching your dreams. Aba, paano mo nalaman yan? Kung magsalita ka parang naaalala mo na. Natigilan ito at nanlalaki ang mga mata tumingin kay Lollipop. Ikaw na yung Lollipop namin. Nakangiting tumango si Lollipop. Masayang sigaw ni Raichi. Alam kong tatalon siya payakap kay Lollipop, kaya agad kong kinuha si Richer para hindi maipit. Ang Lollipop namin. Tumayo din si nanay at nakiyakap. Ang buong akala ko, hindi mo na talaga kami kilala, balak ko na sanang iPad amba ka. Nanay, pwede ba yun? I promised to Ryle na babalikan ko kayo. Humiwalay sa yakap si Lollipop. Magaling na ang Lollipop nyo. So, it's mean hindi na kita paliliguan. Nakangising sabi ni Kuya Ryaner or Ryan. Namula ang pisngi ni Lollipop na ikinatawa namin. Forget about that kuya, it's embarrassed. Namumulang sabi nito habang nakasimangot. Welcome back bro. Tumayo si kuya at tinapik sa balikat si Lollipop. Sa wakas at may matatawag ng tatay si Little Golden. Thank you for being a father to my son. Nakangiting sabi ni Lollipop. Cameron, you forgot about me. Sabad ni tatay. You impregnate my daughter even you're both not married, you need to face my punishment. I will face that boss. Tugon lang ni Lollipop at inakbayan ako. For now, I want to have bonding with Ryle and Richer. Tatay, gusto ko swimming. Sabi ni Richer.
May nakita ko pool doon labas kanina. Tumingin sakin si Lollipop. Let's have a swim. Bet ko yan Lollipop. Tinapik ko ang tiyan nito. Tara na. Yehey. Agad bumaba si Richer sa pagkakakarga at tumakbo palabas. Little Lollipop, wait for tatay. Tumakbo si RK at sinundan ito. Huwag munang sundan si Richer. Sabi ni nanay. Kalma po pauday mo. Nay, wala pa akong plano. Inirapan ko siya. Gusto ko munang pakasalan niya ako at makahanap na rin ng trabaho. Di mo sure, sabi ni Richie. Hey, agad ko silang tinalikuran at sinundan ang mag-ama ko. Nadatnan ko ang topless na si Lollipop na nasa swimming pool habang buhat si Richer. Huwag sana akong sapian ng kalandian. Katatapos ko lang magbihis, si Richer naman ay nakatulog dahil sa pagod. Ryle may yamakap sa bewang ko mula sa likuran ko na ikinaigtad ko. Woy, bakit? Shimay, tigas ng muscle. I miss you so much. Malambing na sabi nito. I'm glad that you have no husband until now. Balak ko na nga sanang mag-asawa pero nangako ka na babalikan ako kaya hinintay na lang kita. Sabi ko, bukod pa dun, ayaw ni Richer ng bagong tatay. Ryle, even you're married I will steal you to your husband, you're mine since from very beginning. Matigas na sambit nito. I'm only allowed to marry you. Nax, level up na ang salita ng Lollipop ko. Panunokso ko dito. Dati bulol ka pa kahit malaki ka na. Tell me what happened to you 3 years ago. Tanong nito. Wala namang masyado, maliban na lang sa nabaon kami sa utang at pabalik-balik kami sa hospital. Dahil sakitin si Richer, pinaglaruan ko ang kamay niyang nakayakap pa rin sakin. Masyadong mahina ang resistensya niya kaya namahay siya sa hospital, pero tingnan mo naman ngayon, ang lakas-lakas na tapos makulit. Sorry if I wasn't there that time. Huwag kang mag-sorry, ano ka ba, ako nga ang nagtaboy sa'yo kaya wala kang kasalanan, tsaka hindi mo naman alam na may nabuo tayo. Natawa ako. Ako nga rin hindi ini-expect na makakabuo tayo, biruin mo ineng ka pa nun tapos may Richer agad. I have trust to my semen. Gago, hinampas ko siya sa braso na ikinatawa niya lang. Ikaw, ano namang nangyari sa'yo? Bilis chika mo. Well, I lost my memory 3 years ago when I woke up but suddenly came back, when Kuya Ryan greeted me. Kwento nito, noong araw na yun ay bumalik sakin lahat ng alaala tungkol sa'yo sa inyo. So, una pa lang talaga alam mong anak na natin si Richer. Yes, it's too obvious we have same face. Ngumisi ito. And we have same hair too. Nabanggit mo din yung buhok mo. Humarap ako sa kanya. Curious ako matagal na, bakit ba kailangan mong kulayan, ang buhok mo? Bagay naman sa'yo yung gold hair ah. I need to hide my true hair color, it's my mother last will. Kita ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata niya. My mother is the heirs of my grandfather, the Duke of Russia. My mother ex-husband want to steal my mother's money, but he can't get it without my permission, but there's only way to get it. Sumeryoso ang mukha nito. Kapag patay na ako ay pwede na niya iyong makuha, but not gonna happen. I already fix all the papers about my mother heirs, I will give you all of that Ryle. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Sayo ko lahat ibibigay iyon, hindi ko hahayaang makuha yon ng dating asawa ni mommy. Dagdag pa nito, kahit mapatay nila ako wala na silang magagawa tungkol sa mana na iyon. Gago, anong mamamatay? Sige mamatay ka at iwan mo kami ng anak mo. Sinaman ko siya ng tingin. Just kidding Ryle, hindi ako mamamatay, magpapakasal pa tayo at magkakaroon ng maraming anak. Abay dapat lang. Inirapan ko siya na ikinatawa niya lang. Bakit hindi mo na lang ay pakulong yung dating asawa ng nanay mo? He has connection, he's Inigo after all, kaanib niya ang ibang kaaway namin sa mafia world. Seryosong sabi nito. But don't worry malapit na siyang bumagsak, I will sure that. Ang tapang ng Lollipop ko. Kinurot ang pisngi niya, pero alam mo na mimiss ko yung Lollipop ko dati. Ryle, ako pa rin naman yung dati. Ngumuso ito. I'm your one and only Lollipop, Ryle, Ryle ko. Ang cute mo talaga. I'm handsome too. Nanay, sabay kaming napalingon sa kama nang umingit si Richer. Didi, nanay. Napakagutuman naman ng anak natin. Humiga ako sa tabi ni Richer at pinadidi siya.
Siguro marami din itong paiiyakin na girls. I'm sure of that. Humiga si RK sa kabilang side ni Richer habang pinagmamasdan kami. Babawi ako sa inyong dalawa. Pinaglaruan nito ang buhok ni Richer. Babawi ako sa anak natin, my little lollipop. Hindi lang itsura mo ang nakuha niya pati ugali, makulit na sweet. Pinagmasdan ko ang muka ni Richer. Pero napakasumpungin, kapag umiyak na yan asahan mong matagal tatahan yan. Tell me more about him. Mahilig yang manginggit ng kalaro lalo na kapag may pasalubong sa kanya si Kuya Ryan na pagkaing masarap. Pero namimigay naman kapag sinaniban ng kabaitan, marunong magmura yan, kaya nasasample ko, mahilig siyang tumambay sa computer shop at sabi niya ay nanunood sila ng bowl. Sabi ko pa, pero syempre pinagbabawalan ko na siya doon, dahil baka tumulad siya kay Raichi na magkaanak agad. Gustong gusto niyang katabi matulog, ang Spider-Man na laruan na naiwan mo at higit sa lahat pangarap niyang maging katulad ng tatay niya. Napatingin ako kay RK at tulog na. Si Richer naman ay tumigil na sa pagdedid. Umupo ako ng kama at nakangiti silang pinagmasdan. Ang mag-ama kong magkamuka, sana naman sa susunod na anak namin ay kamukha ko na. Nanay, saan kayo pupunta ni tatay? Tanong ko, naka-all black sila yung parang sa palabas, yung mga agent, lalong gumanda ang nanay ko kahit matanda na. Namiss ko ang baril anak. Sagot ni nanay, baril, parang machine gun na ngayang bunganga mo araw-araw eh. Sabi ko, sinaman niya ako ng tingin. Kung sampilan kita. Tumalikod ito at dirdiretsong pumasok sa isang malaking pinto, sumunod sa kanya si tatay kaya sumunod din ako. Napaawang na lang ang bibig ko nang makapasok sa loob, ang daming baril at iba't iba pang armas, may mga tao din na gawa sa kahon at mga nakasabit na kung ano-ano. Training room namin ito ng nanay mo. Sabi ni tatay at umakbay sakin. Nak, dito ka na buo. Tatay, pinanlakihan ko siya ng mata. Bakit dito? Hindi kasi ako mahindihan ng tatay mo. Sabay kaming napatalo nang magpaputok si nanay sa gawin namin. Isa pang buka dyan sa bibig mo Jefferson, tutuluyan kita. Banta dito ni nanay. Sorry na love. Tinaas ni tatay ang dalawang kamay na parang sumusuko. Sabi ko nga magte-training na tayo eh. Ang astig mo nanay. Pumapalakpak na nilapitan ko siya. Gusto ko din matuto, turuan mo ako nanay. Kailan mo munang magpalakas ng katawan, hindi basta-basta, ang mga baril ng tatay mo. Binaril niya ang isang target habang nakatingin sakin. Nanlaki ang mga mata ko dahil tumama yun. Kailangan mo ng lakas. Malakas ako. Dinampot ko ang isang baril na nasa lamesa at tinutok sa target. Manood ka lang nanay. Pinindot ko ang gatilyo at kasabay nun ang pagtalsik ko, lumagapak ako sa sahig. Rael. Agad akong inalalayan patayo ni tatay. Dapat nakinig ka sa nanay mo. Tatay, masakit balakang ko. Mangiyak-ngiyak kong sabi habang sapo ang balakang ko. Bakit kasi ganyan ang baril mo? Tumawa lang si tatay at inalalayan paupo sa isang upuan, ang sakit ng balakang ko. Napanguso na lang ako habang pinanunod sila. Haba ng nguso mo. Napaangat ang tingin ko sa nagsalita. Anong nangyari sa'yo? Kuya, tumalsik ako dahil sa baril ni tatay. Sumbong ko, para kong sinipa ng kabayo. Nanay warned you. Tumango ako. Dapat nakinig ka na lang. Matigas ang ulo ko eh. Nanay, napalingon ako sa sumigaw. Tumatakbo palapit sakin si Richer kasunod si RK na gwapong-gwapo sa suot niyang t-shirt at board short. Nanay, gutom Richer pero binigyan na ako ng food ni tatay. Sabi nito at kumandong sakin. Aray. Daing ko at inupo siya sa lamesa. Anak, masakit balakang ni nanay, huwag ka munang kumandong. Bakit? Matanda ka na din parang si Lola. Inosenteng tanong nito. May rayuma ka na din po. Hey, what happened? Alalang tanong ni RK at umupo sa tabi ko. Tumalsik dahil sa baril ni Papa. Si Kuya Ryan ang sumagot. Tumayo ito. Isang buwan na din simula nung huli akong makahawak ng baril, gusto ko munang mag-warm up. Nagtungo ito patungo kila tatay. Dito ba masakit? Hinawakan ni RK ang balakang ko. Want me to massage it? Oo, salamat. Minasahin niya ang parteng iyon, guminhawa naman, ang pakiramdam ko at medyo nawala ang sakit. Nanay, gusto ko din baril bar ilan. Sabi ni Richer, sali ako sa kanila.
Ibibili kita ng baril na para sa'yo, baka kapag yan, ginamit mo makarating ka ng Amerika. Nakangiwing sabi ko dito. Nakangusong sinapo nito ang magkabilang pisngi ko at hinalikan ako sa labi. Nanay, Didi, sinasabi ko na nga ba? Gusto ko milk. Kakakain mo lang di ba? Tanong ko at hiniga siya sa lap. Botchog ka na baby. Humadjakik lang ito at siya na mismo ang naglabas ng boobs ko. Lumipat naman si RK sa kabilang side ko kaya natatakpan na ako. I don't want someone see your precious boobs, even your father nor brother. Seryosong sabi nito. Oo naman yan. Natatawang sabi ko bago kinurot ang pisngi niya. Wala ka bang trabaho? You want me to leave? Kumunot ang noo nito. Advance ka masyado, masama bang magtanong? Sorry, I thought you want me to leave. Boss, hindi na niya natapos ang sasabihin niya nang may sumigaw at pumasok. Shit! Agad hinubad ni Archer ang t-shirt niya tinakip sa hinaharap ko. Hindi nyo ba alam kumatok? Why would we do that if the door is open? Malamig na tanong ni Earl. Nax, mas lalo siyang nagiging nakakatakot pati yung mga kaibigan niya. Earl, kumaway ako sa kanya. Si Ryle ito. Tinapik ni RK ang kamay. You don't need to do that. Oh, nagkita na pala ulit kayo. Sabi lang nito. Mukhang bumalik na rin ang alaala. Natatawang sabi ng isang niyang kaibigan. I'm not. She's not interested. Masungit na sabi dito ni RK. Nanay, sino yun? Tumigil sa pagdidi si Richer kaya agad kong tinago ang boobs ko. Bisita, may dalang pasalubong. Kaibigan at kapatid ng tatay mo. Sagot ko, mabilis itong umakyat sa lamesa, agad naman itong inalalayan ni RK para hindi mahulog. Richer, be careful, sabi dito ni RK. Humadjakik lang si Richer at kumaway kila Earl. Hi po. Bati nito at ngumiti. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ng mga ito. Anak nyo. Gulat na tanong ni Knight at tumango ako. Bata pa pinakulayan nyo na. What kind of father are you? Malamig na sabi nung isa pa niyang kaibigan. Shut up Cole, it's his original hair color. Sabi ni RK. Original. Kanino naman Hindi naman gold hair mo pati ni Ryle. Ngumisi yung isa. Hindi ikaw ang ama no. Pero kamukha mo. Whatever Wyatt. Umirap dito si RK. My original color hair is gold, I just need to colored it. Hayop na Ray, kaya pala nakita kita sa salon nung nakaraang linggo. Sabi sa kanya ni Knight. Akala ko nga namamakla ka Shut the. Iritang sabi ni RK. What's y'all bring here? We came here for boss. Si Earl ang sumagot. And for you too. Alright men. Lumapit sa kanila si tatay. RK, we have meeting. Tumingin sakin si RK. I'll go for now Ryle. Sige lang, ako na munang bahala kay Richer. Akmang kukunin ko si Richer pero mabilis itong kumapit kay RK. Sama ako tatay. Nakangusong sabi nito. Hindi ako makulat po, promise, sama ako. Alright little lollipop. Binuhat siya ni Archer. Kiss muna kay nanay. Dumukwang naman si Richer at hinalikan ako. Pahinga ka muna. Sabi ni RK at hinalikan ako sa labi, na ikinagulat ko. Alis na kami Ryle ko. At ayon namatay ako dahil sa kilig.